Iikot na naman ang Good News Camera para magpaandar ng mga eksenang susubok sa kabutihan ng mga di natin kilala. Ilan to? 500? Wala kayong baryate, ang aga pa o nangikot ko lang eh. Kahit 5 piso lang o kahit 10. Anak ng kamote. Bakibalik na lang po. Sige na po. Huwag ka nang maingay ate, baka sirain mo pa araw ko. Sa social media, ito ang nag-trending na video. Pagsiklab ng tensyon sa pagitan ng jeepney driver at pasahero. Una-unang biyahe. Pababain kita eh. Yan ang bayad na kuya. Lalo pang uminit ang eksena nang ang driver nagsukli ng barya. Ito po, panukle o. Ito o. Pakiabot nga po sa kanya. Paabot nga. Hindi na, ito na para madalayan si ate. Ang aga-aga, 500 bibigay. Ito lang o. Ang sitwasyon, nauwi sa pagbaba ng babae sa jeepney. Bumaba ka na. Nakakasira ka ng araw. Parang alam mong ayaw mong magbayad ah. Binabalik na kasi, babalik mo pa rin sa driver. Pero bakit nga kaya ganito ang reaksyon ng driver sa pasahero? Unang-una, pag sinabi kasing umaga, tapos sasabihin natin na nagkaroon ka ng first ganitong klaseng incident, it comes to a point na parang masisira yung araw mo. And then pag nagkaroon ng negative, it is an intrusion of something na, sira na yung araw ko. Kaya naman ito ang aming naging basehan para sa pinakabago naming eksperimento. Kasama ang jeepney driver na si Polymer at ang mga magkukunwaring pasahero. Kuya, bayad po? Ma'am, wala po kayong barya dito? Wala po kuya eh. Pasensya na po. Laki-laki naman po nito, ma'am. Wala pa kayong malaki pa dito? Hindi kuya, wala po talaga. Gusto ko rin naman po magbayad. Pasensya na po talaga. Paano kung masaksihan mo ang eksenang ito sa jeep na sinasakyan mo? Aarangkada ka ba para makialam? O di kaya naman pipareno at magkikibit balikat na lang? Ano-ano kayang reaksyon ang ating masasaksihan? Ang eksperimento atin nang umpisahan. Bayad po? Ma'am, wala po kayong barya dito? Wala po eh. Kakabiyahe ko lang po eh. Wala po talaga kuya eh. Ang babaeng ito, aming namataan na nagbibilang ng perang tig-100. Paano yan? Parang gusto nyo ata, malibre kayo. Marami na rin pasahero na gumagawa na ito po eh. Kuya, wala po talaga akong barya eh. Maya-maya pa'y iniabot na ni nanay ang pamalit sa buong 500. Pero ang jeepney driver umarangkada sa paglilita niya. Buti na lang may barya si nanay. Kung wala, paano na? Yung gagawin mo kuya kung wala akong barya? Itong si nanay, pinagsabihan ang pasaherong nagtataray. Ay, Nay! Ako po si Love. Bakit niyo po binarihan yung 500? Kasi inilit ng driver na wala siyang barya. Oh! Eh, may barya ako. Oh! Kaya, At ang say ni nanay, sa mga driver na umiinit ang ulo, huwag na lang. Huwag ganon. Mahirap yun. Huwag na mag-init. Kasi kung mayroon naman ako, kasi ito, marami na. Kung mayroong barya yung tayo, baryahan. muling gumining ang Good News Camera. Aktingan na! Kuya, bayad po? Wala kayong barya? Wala kuya eh. Aga-aga, wala akong barya. Wala po akong barya, ma'am eh. Kasing init na ng makina ng sasakyan ang diskusyon ng dalawa. Kuya, nagbayad na ako. Obligasyon mo suklian ako. Kung gusto niyo, hinto ko na dito sa patrol. Abay, hindi naman kuya pwede yun. Nagbayad na ako eh. Itong target natin, nagbibilang na ng pera. Mare, makabala po kayo niyan. Hindi naman po pwede yun kuya. Pauwi na ako, malilate pa ako. Di nagtagal, iniabot na ng babae ang pamalit sa pera. Kuya, bayad. Tatay ko po driver.
oras na for the big reveal. Hi! Ako si Love ng Good News sa GMA. Bakit ka bumagitna sa nangyayari? Tatay ko po driver din dati. Alam ko po yung pakiramdam na inaaway siya ng pasahero. Anong masasabi mo sa mga pasahero na ganun umasal sa mga ganitong sitwasyon? Wala pong mangyayari pag mainit agad ang bungad eh. Pag mainit ang ulo mo, hindi madadaan sa magandang usapan. Naglabas rin siya ng saloobin tungkol sa mga tulad ng tatay niyang jeepney driver. Hindi po natin sila masisisi. Mahirap po ang trabaho ng driver. Ang hapon po hanggang gabi, magdamag, mainit. Wala silang pahinga. Kaya, siyempre, kahit na tayo may pinagdadaanan, respetuhan na lang po. Salamat po sa inyong pagmamalasakit. Siguro yung pinakita ng mga tao dito, it's a natural na parang process na nangyari sa kanila dahil kasi lahat tayo nakaranasan ng ganito eh. So lahat tayo siguro mas maganda kung maging inspirasyon din tayo sa ibang tao. Itong bida namang si Polymer, sa totoong buhay ay 18 taon ng tsuper. Bago ka pumasok po ng jeep, kailangan marunong ka rin gumawag, kalikot-kalikot po ng sasakyan. Pag hindi ka po marunong magkalikot, kawawa naman po yung masisiraan na jeep, hindi mo agad maasikaso sa akin. Sa tagal na niyang pakikipagsapalaran sa daan, meron daw siyang di malilimutan na karanasan. Matagal na rin po eh. Nadisgrasya po ako, tumaob po yung sasakyan sa Osmeña Highway. Nataranta po ako, di ko alam kung ano rin gagawin ko, natulala rin din ako eh. Pero sa kabila ng trauma, patuloy pa rin siya sa pag-arangkada. Mahirap po. Kahit paano, tsaga-tsaga lang. Wala naman po kasi yung ibang hanapan na trabaho po. Kaya tsaga na lang po talaga. Minsan may swerte. Ayun na lang po talaga yung ano namin. Dasal na lang sa Diyos para makaraos lang po. Madalas din daw niyang maranasan ang mga pasaherong walang barya. Wala pa po akong barya. May nag-aabot po sa akin ng buo. Pinabalik ko na lang. Pag malapit na po, hindi kasya talaga yung pera. Binabalik ko na lang po. Sa huli naming biyahe, muling umakting ang aming kasabwat. Bayad po. Wala po kayong barya dito? Manong wala po eh. Ayaw na po talaga pera ko. Laki lang mo masyado nito. Aga-aga eh. Kakabiyahe ko lang po kaya umikot nga ako dun oh. Manong wag po kayo magalit. Pasensya na po. Late na rin po kasi ako. Hindi pa nagliliyab ang eksena, eto na agad ang pamatay sunog. Itong lalaki na nag-alok ng barya. At ang good news, itong si nanay, inilibre ng bayad ang ating kasabwat. Hello po! Ako po si Laban Luwer ng GMA. Bakit ka nag-offer na nagbariyahan yung pera ni ate? Para maano na po yung pension kasi medyo ano po. Nagkakainitan na sila. At ang nag-joke sa kanya para pumagitna sa eksena, Mahirap i-handle yung ganun lalo. Si sir pagod din, si ate nagmamadali. Pag hinaya mo yung sarili mo na ikaw lang, magiging sarado ka sa ibang tao, talagang magkakaroon ng problema. Bawal maging selfish. Yes po. Talagang ang susi ay pag-intindi sa bawat isa. itong si nanay, naglabas din ng kanyang saloobin. Nay, bakit ka hindi nagdalawang isip na gawin yun? Siyempre, tinitingnan ko yung mukha niya, nakakaawa. Naawa ka naman sa kanya. Oo, kasi bakit ganunin siya ng driver? At ang sininanay sa mga tsuper na mabilis uminit ng ulo. Kailangan unawa ng driver. Ginawa niya yung isang unang pasahero. Lalo kung babae. May payo naman ang eksperto kung sakaling makasaksi ng ganitong sitwasyon. Mas maganda siguro na you do something positive in terms of yung pananalita mo, pati yung enunciation ng words. Hindi man nami-minimize, na-extinguish yung irritability or yung anger or hostility na nararamdaman ng isang tao. Ang paglalakbay sa daan, parang buhay lang. Ito'y gumagaan kapag tayo'y nagkakaintindihan. Good news!